Dumating na nga ang araw ng pinakamasayang parte sa pagbabarko. Ito nga yung matapos ang aming kontrata. Tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang pinakamahabang shore leave dito sa pagbabarko. What's up mga kabiyahe? Welcome to my vlog. Panibagong araw pala to ng kwentuhan natin. At ito na nga pala yung pinaka-exciting part sa pagtatrabaho sa pagbabarko. Ito nga rin pala yung last na duty ko. Kaya pinatawag muna ako ni Chipmate para pumirma ng appraisal. Once kasi na natapos yung kontrata namin ay ginagawan kami ng mga appraisal. Nakalagay pala yung grade nila dito para sa'yo mga kabiyahe. O diba parang nasa school ka lang? At ito na rin yung oras sa pagbabalik nila sa mga documents namin. Once kasi na sumasampa kami sa barko, binibigay pala namin to kay kapitan. Ibinabalik na lang to kapag uuwi na kami. Lahat pala ng papeles namin nakatago dyan mga kabiyahe. Tinatawag nga pala namin tong blue book. Dumating na nga rin pala yung karelyebo ko. Siya naman pala ang papalit sa akin sa loob ng 8 months. Nag-turnover nga rin pala ako sa kanya para malaman niya kung ano yung mga kalakaran dito sa barko. Iba-iba kasi yung mga sistema sa barko. Tatlo nga pala kaming uuwi dito sa Singapore. At ang mga kasabay kong umuwi ay si Pampi at si Chip ko. Ito pala yung first time na uwi ko na sobrang lapit mga kabiyahe. Kasi kadalasan ng mga uwi ko sa US at sa Europe. Kaya mas maganda talaga to kasi sobrang lapit lang ng Pilipinas. Almost 3 hours nga lang pala ang biyahe from Singapore to Philippines. Pinuntahan ko na nga pala yung mga tropa para na rin magpaalam. Sobrang busy kasi talaga kapag nandito kami sa Singapore. Kaya lahat ng tropa ay gising para sa mga store. Once kasi nababiyahe talaga ang barko sa Singapore mga kabiyahe, sobrang busy na. Dahil na lang sa pag-order ng bunker, provision at mga store. Kaya medyo haggard talaga tayo ngayon mga kabiyahe. Kasi dumating kami dito sa Singapore ng 6:30 AM. Pagkatapos pala namin mag-angkla, talagang sumugod na agad yung mga bunker dito. Ganito kasi talaga ang sistema dito sa Singapore. Kaya lahat ng tropa ay gigisingin talaga. O diba, sad life lang talaga. Pero sa akin hindi na sad life kasi nga uuwi na ako. O diba, halata naman sa mga ngiti ko. Dumating na nga pala yung service namin. At kailangan nga pala naming tumuwid dito sa bunker bar para makasakay dito sa service boat. Akalain mo yun, kailangan pa rin talaga namin paghirapan bago kami makauwi. Pero syempre, biro lang. Nagsimula na nga rin magbabaan yung mga kasama ko. At syempre, sa pag-a-assist sa amin ni paring Mike. Siya pala ang duty ngayon kaya siya yung nag-assist sa amin. Kaya siya ang tumulong sa amin sa pagbaba ng gangway. Ito na nga pala yung maghahatid sa amin sa kasiyahan. Pero ngayon, hindi kasiyahang papuntang shore leave. Kasi kasiyahan naman to para makita yung pamilya namin. Syempre, isipin yung mga kabiyahe sa loob ng 8 months ay makakauwi na rin kami sa kanya-kanya naming pamilya. Kaya ito talaga yung pinaka-exciting part sa pagbabarko mga kabiyahe. Hindi lang sa mga sailor, pati na rin sa mga ibang OFW na nagtatrabaho din sa iba't ibang bansa. Mas maswerte pa nga yung mga seaman kahit papano. Kasi kami, 6 to 9 months lang ang mga kontrata. Unlike sa mga kabayan nating mga OFW na umaabot din ng almost 3 years. Kaya shoutout po sa inyong lahat at mag-ingat para sa mga naiwan yung pamilya sa Pinas. Syempre, buo tayong umalis, dapat buo rin tayong uuwi. Umikot na nga pala yung service boat namin para na rin kunin yung mga gamit namin sa port side. Naka-ready na rin kasi yung crane doon para ibaba yung gamit namin dito sa service boat. Tuloy-tuloy nga yung pagpapaalam sa amin ng mga tropa at kasama na rin yung mga opisyal para magpaalam. Ito kasi talaga yung pinakamasarap sa piling mga kabiyahe dahil sa una talagang pagbabarko ko, ito talaga yung pinaka-solid na samahan. Mga Pilipino man o mga iba't ibang nationality, makikita nyo naman kasi lahat sila nagkakawayan. Kasi isipin nyo na lang para na rin kami mga housemate ni Big Brother. Kasi ito yung tinuturing namin bahay sa buong kontrata na i-deliver na nga pala ng Shopee yung mga gamit namin. Ay este ng tropa pala. At tuloy na talaga ang uwian namin. Wala na talagang makakapigil pa. Kaya sobrang sarap talaga sa feeling mga kabiyahe. Syempre makakapagpahinga na naman tayo ng 3 buwan. Minsan pa nga sumusobra pa. Para na rin makasama natin ng matagal-tagal ang ating mga pamilya. Lalo na sa mga may baby dyan katulad ko. Hindi lang puro sa video call o sa CCTV mo lang sila makakausap. Kundi actual mo na talaga silang mayayakap mga kabiyahe. Kasi syempre ito lang talaga yung pinakamahirap sa pagiging sailor. Ang malayo sa pamilya. Pero syempre worth it naman kung maganda naman yung magiging future nila. Kaya kayo nagbabalak magsiman dyan, tiyagaan nyo lang. Kasi sigurado maaabot at maaabot nyo rin ang inyong mga pangarap. Syempre, dapat hindi mawawala ang sipag at dasal. Yun lang. Thanks for watching mga kabiyahe. Please follow my page and like my videos.